Hey guys, for this video magkakomparison po tayo ng dalawang smartphone na to. Dalawang magandang smartphone na mayroong napakagandang presyo. Ay affordable na presyo lang. Itong si Tecno Camon 30S na mayroong 9.5 na SRP sa may 8256 na version. At itong si Infinix Hot 50 Pro Plus na mayroong 8.5 naman na SRP. Pares po sila na mayroong 8256 na version at pares po sila na mayroong display na AMOLED curved display. Kasama sa atin guys si Itel S25 Ultra. Ang kaso lang guys, medyo lugi yung smart na to guys dahil hindi po siya naka MediaTek na processor dahil naka Unisoc lang po itong processor. 8,000 naman guys yung kanyang SRP. Ang kaso lang guys, naka Unisoc T615 yata ito kung hindi ako nagkakamali. Yung Unisoc T620. At medyo mahina guys yung kanyang processor kung i-compare natin sa dito kay Tecno, saka dito kay Infinix. Kaya kung sakaling pinag-iisipan nyo rin dito guys si Itel S25 Ultra, medyo negative yan guys. Mura man siya guys, pero lugi naman siya pagdating dito sa may performance ng dalawang smartphone po na yan. Kaya hindi po natin siya kasama dyan sa may comparison natin. Ito guys si Tecno Camon 30S sa may color gold na kulay niya. Naka-AMOLED curved display din po siya guys. At medyo mas makapal yung smartphone na to kung i-compare nga natin kay Infinix. At ito guys yung kanyang display. As of recording this video guys, sinetesting ko na rin yung temperature ng dalawang smartphone na to kung sino ba yung mas malakas mag-iinit sa kanila. Ito guys yung kay Tecno. Ito naman guys yung kay Infinix. Infinix Hot 50 Pro Plus. Tinetesting ko rin po siya. Sabay po silang na naglo-loading dito sa may 3D Mark para makita po natin kung sino ba yung mas malakas mag-iinit. Dahil nga, mas manipis yung smartphone na to compare nga dito kay Tecno. And guys, mas manipis po siya sa mga dimension niya. Yan o. Kaya tingnan natin sa video na to guys kung sino ba yung mas malakas uminit sa kanila. Kung sadya bang mas malakas uminit itong mas manipis compare nga dito sa mas makapal na smartphone. Yan guys si Infinix. Saka si Tecno. Balikan natin to maya-maya lang guys. Tingnan muna natin yung mga package ng dalawang smartphone na to. Tingnan natin kung meron din po silang pinagkaiba dyan. Ito guys yung package ni Tecno sa may charger po niya. Meron po siyang 33 watts sa charger dito na kasama. Saka itong Type-C na cable. Yan po yung kasama ng charger. Wala po silang earphone na kasama rito parehas. At dito naman sa mas maliit na box niya guys, meron po tayong kasamang tempered glass. Yan. Meron na po tayong extra tempered glass dito na full tempered glass. Saka meron pong case na kasama. Yan. Jelly case po yung kasamang case natin dito sa may Tecno. At meron din po tayong pamunas ng screen natin pagka po ilalagay na natin yung tempered glass. Dito naman case kay Infinix, ito po yung case na kasama niya. Unlike case kay Tecno na meron tayong jelly case. Ayan o, jelly case po siya. Itong kay Infinix naman guys is naka hard plastic po siya. Yan. Siguro guys kung sa may casing nila, mas preferred ko yung ganitong klase ng case dahil nga mas protektado yung mismong smartphone natin sa all sides ng mismong smartphone natin. Yan. Pero dito kay Infinix is naka-open po yung ilalim niya. Kumbaga mas delikado yung ganitong case guys. Pero mas okay na bumili tayo ng case na mas maganda rito kung si Infinix na yung pipiliin natin. Pero syempre guys, even dito kay Tecno, mas okay na mas maglagay tayo ng mas makapal na jelly case dito dahil still delikado pa rin po yan. Kung may babagsak po natin dahil napakanipis pa rin po ng smartphone na yan. At lalong-lalo nga naka AMOLED curved display yan. Dito naman sa may charger case ni Infinix, same lang po sila guys si Tecno na meron 33 watts sa charger. Yan. Kaya kung pagbabasihan natin guys yung mga package ng dalawang smartphone po na yan, kaya wala po silang pinagkaiba dyan guys. Yung case lang po yung pinagkaiba nila. Dahil itong kay Tecno is meron po tayong jelly case. At dito naman po kay Infinix is meron po tayong hard plastic case na kasama sa mga package po nila. Nakalimutan ko pala guys. Meron din pong kasamang tempered glass itong si Infinix. Yan. Same po sila na meron kasama. Saka yung pamunas ng screen. Pagka po ikakabitan natin yung tempered glass natin. At habang naglo-loading pa po yung dalawang smartphone natin, medyo malapit na yan matapos guys. Dalawang beses ko lang naman yung tinesting. Dito nga sa may box ng Tecno Camon 30S is meron po tayong Sony IMX na camera dito. Saka yung 100 megapixel na ultra clear mode. At meron po siyang Helio G100 na processor na high performance. Dito naman guys kay Infinix is wala po tayo nakalagay na Sony IMX na camera dito. Ang nakalagay po sa kanya is yung 6.0mm na slim edge design niya. Ibig sabihin guys parang
Tingnan natin kung mas maganda ba yung camera ni Tecno dito compare nga kay Infinix. Dahil medyo parang 1,000 pesos din guys. Yung pinaka-difference po nila sa kanilang SRP. Hindi ko sure guys kung dahil dyan sa may camera dito ni Tecno, kaya po siya mas mahal. Compare nga ka dito kay Infinix guys, na wala po siyang branding dito sa kanyang camera. Maybe dito guys, sa may thermal nila. Tingnan natin after nito, kung meron ba tayong malaking makikita sa kanila. Sa thermal guys, ang dalawang smartphone na to. Pero syempre guys, synthetic benchmark lang naman yan. Still iba pa rin kung maglalaro tayo ng gaming dito. Ito guys, tapos na po sila. Dalawang beses ko pong sinubukan dyan na naka mobile data. Tingnan natin yung unang resulta nila. Ito guys, yung unang resulta nila, tingnan natin. Sa unang 20 minutes guys, unahin natin itong kay Infinix. Dito kay Infinix guys, meron tayong 31 degrees Celsius to 38 degrees Celsius sa may temperature po niya. Sa may battery naman po niya guys, nabawasan po siya ng 4% lang. Yan guys yung kay Infinix. Yan, Infinix yan. Dito naman kay Tecno. Ito yung kanyang temperature guys, hindi po sila nagkakaiba. 31 to 38 din po yung kanyang temperature dyan. At dito sa nabawas sa ating battery is, nabawasan din po siya ng 4%. Ibig sabihin guys, wala po silang pinagkaiba dyan. Sa unang 20 minutes sa benchmark test natin. Tingnan natin guys yung pangalawang benchmark test, kung meron ba silang pinagkaiba. Dito sa may temperature natin guys, hindi po siya nagbago. Still naka 38 degrees Celsius pa rin po siya. At yung nabawas sa ating temperature guys, is 4% pa rin po siya. Still same pa rin po siya at naging stable dito. Dito naman guys kay Infinix, tingnan natin. Ito guys, naging 35 naman siya to 37. Medyo mas malamig siya ng konti dito guys. 1 degree Celsius lang naman yung pinagkaiba nila. I think, hindi naman na malaking difference yan. Pero considering nga na mas malamig to ng konti, I think, hindi ko lang sure dyan kung bakit. At I think, ang deciding factor dito kung ano ba yung pipili natin sa dalawang smartphone po na to is dito sa kanilang camera. Dahil sa may camera po ako nag-focus dito sa dalawang smartphone na to. Dahil nga kung sa may performance lang guys is, wala po tayong makikitang malaking difference sa kanila. Ito po yung mga naging sample ko guys, ipapakita ko po sa inyo. Saka yung naging video test din po natin sa kanilang back camera. Magugulat kayo sa may resulta guys. Dito guys, sa unang picture natin, I think parang mas gusto ko yung kuha ni Infinix dito pagdating sa may front selfie camera. Dito sa may next picture natin, dito na guys, medyo mas maganda yung kuha ni Tecno Camon 30S dito dahil mas color accurate po siya compared dito kay Infinix. Nakikita nyo naman siguro guys, medyo mas maputa yung dahon dito sa may kabila kay Infinix. Compare nga dito kay Tecno Camon 30S na mas patingkad po siya. Ito yung next picture natin. Dito sa next picture natin guys, medyo hindi ko sure guys kung napapansin nyo dahil ganun din po dito. Medyo mas patingkad po siya at mas color accurate. Pero hindi naman ibig sabihin mas pangit itong kay Infinix. Still maganda pa rin po yan. Ito guys, sa next picture natin, dito ako nakakita ng malaking difference sa kanila. Dahil pagka medyo madilim na guys, mukhang mas maliwanag yung kuha ni Tecno. Yan, Tecno yan. At compare nga dito kay Infinix na medyo madilim na siya at medyo blurred na rin. Pero dito guys kay Tecno is okay na okay pa rin po yung kuha natin. Ganun din dito sa may susunod na picture natin. Yan guys, so yung picture dito ni Tecno, still malinaw pa rin po siya. Still sharp pa rin po yung pagkakakuha ng picture ni Tecno. Pero dito guys kay Infinix, blurred na nga po siya, is medyo madilim pa siya. Dito sa may next picture natin guys, ayan. Still obvious pa rin dito na mas maganda yung kuha ni Tecno Camon 30S compare kay Infinix. Dito naman guys sa next picture natin, mukhang okay naman silang pares dito. Pero kung titingnan natin na mas malapit yung picture guys, yan. Obvious dito guys na mas detail pa rin at mas sharp pa rin yung kuha ni Tecno compare dito kay Infinix. Na blurred na po yung kuha natin. Ayan o. Pagka-zoom natin guys, still itong kay Tecno, malinaw pa rin po siya at sharp pa rin. Compare kay Infinix, na medyo blurred na po siya. Ito guys yung sample ng video natin, ipapakita ko po sa inyo. Para makapag-decide kayo kung alin ba yung mas maganda sa dalawang smartphone na yan. Magugulat kayo dyan guys. Ito naman guys yung mga video nila, yung mga sample video sa may 1080p saka 30 fps lang na may video nila. Naka-on din po yung stabilization dyan guys. Mukhang obvious na obvious dito kung sino yung mas maganda sa nila. Even pagdating sa may video.
And yan guys, yung mabilis na comparison natin sa may dalawang smartphone na yan, siguro malinaw naman na po sa inyo na kung camera ang gusto natin sa isang smartphone, itong si Tecno Camon 30S ang kunin natin. Dahil kung sa may design lang naman, is pares naman po silang maganda. At kung sa may display din guys, still pares din po silang maganda. Ganon din po sa mga package ng dalawang smartphone na to. Pares po sila ng charger na merong 33 watts. At pares din po sila na merong case na kasama sa tempered glass. Ito guys yung Antutu benchmark test ng dalawa na yan. Baka po, kung sakaling curious man po kayo, hindi po sila nagkakalayo dito dahil pares lang naman po sila ng processor na merong Helio G100. Saka same naman po sila na merong Mali G7 MC2 na GPU. Ang pinakamalaking difference guys ng dalawang smartphone na to is yung kanila pong camera. Kaya kung sakali man guys na camera ang gusto nyo, ito si Tecno Camon 30S. Ang kaso lang guys, medyo mahal nga siya dahil 9.5 po yung kanyang SRP. At itong si Infinix is 8.5 naman po yung kanyang SRP. Pero kung mabibili nyo naman guys sa may sale yung dalawang smartphone na to, as of now guys, ito si Tecno Camon 30S is nakasale po siya ng 7,699. Ito si Infinix din guys, nakasale din po siya ng around 7.5 or 7.6, mga ganun din po. Depende kung saan natin mabibili. Etong si Itel S25 guys, okay din naman yung smartphone na to para sa may... Nagsisale po ito guys ng around 7,000 or minsan parang 6,500 pa. Depende kung saan natin makukuha. Ang kaso lang guys, bitin to sa may performance niya. Pero sa may camera guys, na-testing ko rin po siya. Maganda rin po ang camera niya. Pero para sa akin guys, di hamak na mas maganda sa design. Itong dalawang smartphone po na yan. Dito nung kay Itel guys, medyo hindi ako nagagandahan sa kanya. Parang kahit naka-AMOLED curved display po siya, parang napaka-cheap po guys ng likod niya. Pero kung sakali man guys na display lang ang usapan, maganda rin naman po yung smartphone na to. Pero kung sa may design nga guys, depende na yan sa akin dahil kung sa akin nga is napapangitan po ako sa kanya. Kumbaga guys, subjective na po ito. Nakadepende na po sa atin kung ano po yung mas gusto natin dyan pagdating sa may design nila. Pero kung ako ipipili sa kanila, pinakagusto ko to. At kung sakali man guys, gusto nyo talaga si Itel, ang charger po ng Itel S25 Ultra is meron lang po siyang 18 watts na kasama. Ito guys yung kasama ng charger sa Mi Itel. Naka 18 watts lang po siya. Pero guys, meron pa rin naman siyang kasamang case dito. Yan, meron po siyang jelly case. Saka meron din po siyang kasamang tempered glass dito. Katulad po ni Tecno, saka ni Infinix. Pero sa Mi charger po niya guys, medyo pitin tayo dyan dahil naka 18 watts lang siya. Saka mas mahina po yung kanyang processor dito. Ito guys yung quick look sa kanilang mga processor para meron po tayong idea rin. Yan guys yung mga Antutu score po nila. S25 Ultra, Tecno Camon 30S, at Infinix. Depende na po yan sa may preferred natin. Palike na lang po kung nakatulong ang video to. Thanks for watching.